MSSD aming nais ay inyong kapakanan. Mga mamamayan, karapatan ay pinapahalagahan. Ang mga kababaihan, bata't matatanda, at mga may kapansanan ay laging kasama. Mga katutubo, mga nawalan ng tahanan, sa inyong mga suliranin kami laging handang umalalay. Natural o gawang tao mang sakuna, magsisilbing gabay, makikiramay sa paghilom ng mga sugat. Sige, aming itataguyod sa bawat pamilyang hindi sumusuko. MSSD sa Bangsamoro, laging kagabay. Serbisyo sa bawat kliyente, lahat ay posible, ikaw ay kasali. MSSD sa Bangsamoro, laging kagabay, iangat ang buhay tungong tagumpay. Pagkatapos ng ulan, pagkahupa ng bagyo, maaasahan mo serbisyong may prinsipyo. Pag-ahon sa buot ng madilim na kahapon, asahan mo may mag-aangat sa'yo. Pag-asa't pagpupursige, ang itataguyod sa bawat pamilyang hindi sumusuko. MSF. Tara na Kabangsamoro, makinig, matuto, manalo. Ito ang MSSD Online Quiz Show. Assalamualaikum at good evening again mga Kabangsamoro, no? Nagbabalik po ang inyong lingkod, Jiday Lokman po, no? We would like to apologize po pala, no, sa technical glitches a while ago. But don't worry dahil tuloy na ang ating online live quiz show. So, just to have a quick recap, ano? Last week, nagkaroon tayo ng online quiz show at ang topic natin ay tungkol sa mga programs at services ng Protective Services and Welfare Division ng MSSD, kung saan ay may nanalo tayong lucky quizzers na 15 na nag-uwi ng 500 GCash each. So congratulations po sa inyo at sa ating mga sumusubaybay sa ngayong gabi, baka kayo na ang susunod na lucky quizzer tonight. Alright, assalamualaikum mga Kabangsamoro. Muli po, ako po, si Jab Musa at welcome po sa ating online quiz tungkol sa mga programa at serbisyo ng MSSD para sa Bangsamoro sa panahon po yan ng kalamidad. Ito po ay sa ilalim ng Disaster Response and Management Division ng MSSD. Nako, importante yan, Jab, no? Kasi napapanahon yung topic natin na tungkol sa mga programs at services ng MSSD na tumutugon, no, sa mga pangangailangan ng ating mga Kabangsamorong naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad, lalong-lalo na ngayon, ano, iba't ibang sakuna nangyari, no? Kami po ay nakikisimpatya po at kaisa niyo po kami sa ating mga kababayan na nasa lanta po ng bagyo, na mga kababayan natin na may mga kapamilyang naapektuhan sa nangyaring trahedya po, no, sa Basilan, at saka yun din po, no, yung nangyaring sunog po kamakailan lamang sa Tawi-Tawi, kung saan po ay agaran pong naghatid ng mga serbisyo, no, ang MSSD. Hindi pa umabot ng 24 hours ay nagpaabot na tayo ng tulong, at ngayon ay kasalukuyang ongoing yung mga iba pang mga social intervention. So kaisa niyo po kami at sana po ay sama-sama po tayong kumbaga aangat moving forward. Yes, no? Ma'am Jids, isang kahalagahan din po ng ating quiz mga Kabangsamoro ngayong gabi ay upang ma-inform ang publiko sa mga serbisyo ng MSSD sa panahon po ng kalamidad. Kagaya nga po ng sabi ni Ma'am Jids, yung may bagyo tayo at yung last ay naranasan natin yung paglubog ng barko, pangdagat at yung sunog po sa Tawi-Tawi. Ang MSSD po ay laging tumutugon sa mga pangangailangan ng mga Bangsamoro sa panahon ng kalamidad, likas man po or gawang tao man ito. So yun yung nakaka-proud sa MSSD at shout out sa lahat ng mga MSSD workforce na naglilingkod po sa, lalo na ngayon sa Tawi-Tawi na nagpo-provide ng
pre-breakfast, lunch, and dinner po para sa ating mga evacuees. So mag-ingat po tayong lahat, lalo na po na may bagyong Basyang. Always po tayo magdala ng payong, mag-jacket, at magdala po ng tubig, mga kabangsamoro. Yes, at huwag din natin kalimutan yung pagkakaroon ng emergency go bag, no? Kung saan lahat ng mga mahalagang mga gamit, mga dokumento, nandun po nakalagay, no? Para kahit anumang oras, no? Sana hindi naman mangyari, no? Ay handa po tayo, no? So yun po ay isa sa mga pag-uusapan natin tonight na ihahatid sa atin ng ating lecturer na walang iba, no? Ang ating very active na Director 2 para sa programs and operations ng MSSD na si Sir Hasim Gemil. But before that, kaya naman mga kabangsamoro, we advise you do not skip this live. At i-share po ninyo ito, no, sa inyong pamilya, mga kaibigan, at baka ito na ang impormasyong makakatulong sa inyo. Again, we always reiterate po, no, sa ating mga previous online quiz shows, more than the cash prizes, more than the GCash prizes, we are after the learning po na pwede po ninyong matutunan. So that malalaman po ninyo ano yung mga pwede pa ninyong makuha na mga services, na mga pwede ninyong apply ang mga programa sa MSSD. Alright. Pero bago ang lahat, Ma'am Jids, i-mention muna natin or mag-shoutout muna tayo yung mga active viewers natin ngayon. So guys, paki-comment sa comment section ang ating official hashtag ngayong gabi. Hashtag MSSD Online Quiz, hashtag Uplifting Bangsamoro Lives, hashtag MSSD, hashtag BARM, hashtag Moral Governance. So Ma'am Jids, simulan mo ng shoutout. Ang daming hashtag at ang daming nagpapa-shoutout ngayon, no? Lalo-lalo na yung mga kabangsamoro natin na ready nang sumagot. Again, no, na-mention ko kanina, 7 minutes lang po. 7 minutes lang po ang lecture. Sa loob ng 7 minutes na yan, meron kaming 15 questions, no? 15 questions na masasagot ng ating mga lucky quizzers kung kayo ang mauna. So before that, no, shoutout tayo. I-shoutout natin si Ate Che, no, Ate CM Campbell, no, ng SLP. Good evening, Ate CM Campbell. Ayun, nagpapa-shoutout din si Miss Baymona Monsky Dalgan. Good evening dyan sa SGA Baymona. Ayun. Sabi ni Buhari Kalim, mabuhay ang MSSD. Thank you po, Sir Buhari Kalim. Good evening. Magandang gabi rin kay Ma'am Muhaifa Tula. Ayun, magandang gabi rin kay Ma'am Baikan Luminog. At si Ma'am Roslaini Sandong Bensik. Good evening din po. Ayun, nag-comment si Ma'am Gwen Tapel. Sabi niya, mahina raw ang net. Nako, Ma'am Gwen, nako, alam nito, no, ating mga viewers, we always announce this. Paunahan po ng tamang sagot, palakasan ng internet. Kaya ngayon pa lang, habang hindi pa nagsisimula ang ating lecture, no, talagang pumwesto po kayo sa mayroong malakas na internet. No, okay, sige po. Ayun, good evening din kay Naps Mala. Ayun. Magandang gabi rin, no, kay Omaya Maki Lumabaw. Ikaw dyan, Jab, sino mga nagpapa-shoutout? Okay, shoutout. Comment ni Kuan Ma'am City Johaina Macmod. Lindol po sa amin, Ma'am, from Calamansig. Ingat po tayo dyan, mga kabangsamoro sa Calamansig. Still, nilindol pa rin daw sila. Alright. Shoutout kay Hanan Saliha. Assalamualaikum, watching from Zamboanga City. Shoutout sa mga taga Zamboanga City. Ayun. Shoutout din kay Juhay Berbuat. Shoutout din kay Bay Shadia Santukan. Good evening din kay Norhana Abdul Magid. Sabi ni Amera Munib, ready. Okay, ready na daw siya. Ano, ready? Aba, ready na siya. Okay, sige, sino pa mga nagpapa-shoutout dyan? Okay, shoutout kay Omaya Maki, kay Talabud Elm, kay Naps Mala, and kay Shahana V. Interino. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood at tumututok ngayon po. So, Ma'am Jids, mukhang excited na sila. Ayun, no? Dami-dami nagpapa-shoutout. Ang dami. Hindi natin nag-worry na mag-isa. sila kasi mahina daw ang internet nila. Yes po, kailangan niyo po pumunta sa location na may malakas ang internet. Dahil paunahan po ito lang yung sagot at palakasan ng internet. Okay? Sige po. Sige, punta tayo sa ating mechanics, no? Para naman siguradong malatag natin sa ating mga viewers. Paano ba sila sasali, no? So, ayun. Para manalo ng 500 GCash, una, i-follow ang aming official Facebook page na Ministry of Social Services and Development. At i-share po ang live video ng online quiz na ito at ilagay sa caption ang hashtags. Again, no, ilagay sa caption ang hashtags na to. Hashtag, mayroon ba tayong slider for that? Yes. Hashtag MSSD Online Quiz.
hashtag uplifting Bangsamoro Lives, hashtag MSSD, hashtag BARM, hashtag moral governance. Ayun. So, yung mga hashtag natin, ano? Ayun. So, ano lang, no? Ayun, anyway, going back, no? Ulitin natin, no? Sige, number 2, makinig, no? Manood at matuto sa aming short online lecture. Pangatlo, ilagay ang tamang sagot sa comment section sa live video gamit ang template na to. Full name, question number, plus ang inyong tamang sagot. Okay? Sige po, i-check na lang po no, sa aming comment section. Magpipin po kami dyan nung mechanics, di ba? So yun, ipipin yun ni Sir F, no, ng aming tech. Yes. And makikita niyo rin po yan mga Kabangsamoro sa official Facebook page namin. Meron pong teaser doon. Nandun po lahat ng mechanics kung hindi niyo po nasundan yung aming instruction po ni Ma'am Jade. So, di ba, guys, madali lang kaya i-share niyo na to. Malay niyo, kayo na po ang mananalo ng 500 Gcash na pwede niyong ipang-load, pang-ulang, pang-milk tea o kung saan niyo pa gustong gamitin. At para, no, mas maintindihan natin ang ating pag-uusapan o yung mga programa at serbisyo ng MSSD para sa Bangsamoro sa panahon ng kalamidad, kagaya po ng dinaranas natin ngayong may bagyo, mayroon tayong makakasamang lecturer na magbibigay linaw sa atin para sa mga programa at serbisyong napapaloob dito. Kaya Ma'am Jids? Alright, wag na nating patagalin pa, no? Sasamahan tayo tonight ng aming very active at lodi na kuya ng MSSD, no? Let's welcome our lecturer, Director Gamil Hasim. Ayun, Director Gamil, Director Hasim Gamil, no? O tinatawag naming Kaka Hashem, ang Director 2 for Programs and Operations and Services. Please watch his lecture. Good afternoon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to MSSD Online Quiz Show. So ngayong gabi ay ipapresent ko sa inyo ano ang mga MSSD flagship programs. Ang MSSD, as you know, ang isang frontline ministry na naghahatid ng mga serbisyo sa ating mga kababayan, mga bata, matatanda, may mga kapansanan, mga natamaan ng kalamidad at iba pang mga mahihirap nating kababayan at mga kasama na ang mga matatanda at other vulnerable sector. The MSSD broad areas of work cover different aspect of the vulnerable populations. Yung disaster risk and crisis intervention, ito yung lagi nating mas familiar kayo doon sa mga programa natin sa ayuda. But hindi lang yun, ang MSSD din ay isang ahensya na nagsisigurado na ang paghahatid ng serbisyo ng iba't ibang social welfare agencies ay nakaangkla sa standards at regulation ng government. So the MSSD was also looking at social welfare regulatory functions, implementing regulatory functions and looking at standards. At sa pag-craft ng Parliament ng bagong batas, ang MSSD din ay naatasan na tumingin sa mga internally displaced persons protection at tumitingin din kung paano ma-address yung mga issues nila sa pamamagitan ng programa na may angkla sa durable solutions. So paano ba kami nagtatrabaho pagdating sa programa? May iba-iba po tayong division na nakatutok sa ating mga programs dito sa MSSD. Ang unang disaster risk reduction and emergency assistance program, dito kasama yung ating lingkod pamayanan para sa kapayapaan. Ito yung pag-deploy ng mga para-social workers sa ating mga communities. Sila yung ating mga bantay, sila tumutulong sa atin sa paggabay ng ating mga programa. Mga monitors din sila kung paano in-implement yung ating mga programa at tumutulong din sa atin sa assessment, sa data gathering. Yan yung lingkod pamayanan para sa kapayapaan o pag-deploy ng ating mga para-social workers. Kasama din sa program natin yung Liligtas Pamilyang Bangsamoro. Ito yung pagpo-provide ng emergency go bags, pagkakaroon ng disaster risk reduction training para yung membro ng mga pamilya mismo. Sila mismo ay natututo ng mga basic skills on safety na magagamit nila in case of disaster. Kasama din sa program natin yung mga cash for work. Ito naman ay pag-support sa mga disaster risk reduction and climate adaptation efforts kung saan meron mga community-based na trabaho. Halimbawa dyan ay yung pag-set up ng mga tula, pagkakaroon ng mga dike, pagkakaroon ng gardening, o di kaya flood control na community-based flood control works, or di kaya other productive activities na pwedeng pagtutulungan ng mga member ng komunidad.
Bahagi din ng ating programa ang paghahanda at pagbabalik. Ito naman yung anticipatory action at saka recovery sa panahon ng disasters in case merong paghahanda na kailangan, at least ang ating mga pamilya ay aware kung saan sila pupunta at kung kakayanin ay meron sila mga baong cash at kung kailangan nilang bumalik dun sa kanilang place of origin ay matulungan sila sa kanilang recovery. Bahagi ng MSSD work ang pagkaroon ng profiling ng mga internally displaced persons at pagtatrack kung ano yung mga assistance na natanggap nila, kaya meron tayong tinatawag na iPads. Bahagi din ang emergency relief assistance. Ito yung pagsisigurado na mas nakikita niyo yung ayuda sa panahon ng disaster. So dito po nakaangkla yung immediate assistance natin sa pamamagitan ng food, non-food, and other support. Kasama din dyan yung emergency shelter assistance para sa mga nasiraan ng bahay, yung water, sanitation, and hygiene para naman sa mga pangangailangan ng tubig, o di kaya pagsasaayos ng kanilang mga pasilidad para maka-access ng tubig at saka toilet facilities at iba pa. Isa sa programa ng MSD, ang Bangsamoro Critical Assistance for Indigence and Emergency Situation o yung BCARES. Ito naman ay pakikipag-partner natin sa mga hospitals, pakikipag-partner natin sa pharmacy, kung saan yung ating mga kababayan na nangangailangan ng supporting medical at hindi sapat yung kanilang na-access na services sa mga hospitalization. Ito ay pag-augment doon, kaya nakikita natin sa ating mga hospitals, meron tayong mga malasakit center kung saan nakaangkla ang ating BCARES program, o di kaya sa ating mga crisis intervention unit kung saan sila pwedeng dumulog at bibigyan sila ng medical requisition slip. Iyan po ay voucher na pwedeng dalhin sa isang pharmacy na partner ng MSSD, katulad ng Mercury Drug, kung saan sila bibigyan ng gamot ng walang bayad. Tinutulungan din natin yung mga kababayan natin na kailangan mag-move, kailangan magkaroon ng support to transfer, or di kaya na stranded, and nandiyan yung ating humanitarian assistance for transfer of individuals in distress, or tinatawag nating hatid. Meron tayong mga siniset up na crisis intervention unit sa gagawin nating social development centers. Dito po natin nilalodge yung mga programa natin katulad ng BCARES at yung hatid program. Isa sa importanteng batas na naipasa ng Bangsamoro Parliament, ang Bangsamoro IDP Protection Program. Ito po yung programa sa mga internally displaced person. Binubuo po natin ngayon ang sistema kung saan ang iba't ibang miyembro ng pamahalaan ay nagsasama-sama at nagkakaroon ng mga plano at nag-monitor ng mga information, nag-analyze ng iba't ibang data para matulungan tayo sa pag-craft ng durable solutions program para sa ating mga kababayan. So yeah, IDP Protection Unit, Bangsamoro IDP Protection Program na nakatutok sa ating mga internally displaced person. So ayan, ang mga programa ng MSD mula sa pag-alaga sa mga bata, pagtatanggol sa mga naabuso, pagsisigurado na pag-alaga sa ating mga lolo at lola at may mga kapansanan, at pagtulong sa mga kababayan natin na biktima ng sakuna o di kaya mga kababayan natin na kailangan umuwi sa kanilang mga lugar o kung ano pa mang krisis na kinaharap ng ating mga kababayan. Ang MSSD ay patuloy na magbibigay at maghahatid ng mas maayos na serbisyo para sa ating mga kababayan dito sa Bangsamoro. Hinihatid natin ang mga programa na ito sa loob ng 7 taon at ihahatid pa natin sa mga susunod na taon na may pagsisiguro na mas marami pa tayong maaabot. Again, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, maraming salamat po sa ating butihing Director 2 for Programs and Operations, Sir Director Hasim Jamil, aka Kakashem. Yes, Kakashem, thank you so much po sa very informative po na topic ngayong gabi. So, pero bago ang lahat, Ma'am Jits, no, I think kailangan nating mag-review, no? Para yung mga viewers natin ay mas ma-recall nila kung ano yung mga pinag-usapan, di ba? Sa 7 minutes sa lecture na yun, guys. O, ganun kami ka-generous, mga Kabangsamoro, no? 7 minutes yung lecture, magre-review pa tayo. Ayun. Yes. Sige, so kasamang job, no, pinag-usapan, diniscuss ni
ni Kaka Shem, no? Ni Kaka Director Shem, yung mga programs and services ng Disaster Response and Management Division. Yun yung DRMD. Ito yung ito yung division ng MSSD na nag-implement ng mga services, no, na binanggit kanina ni Director Shem, no? At una doon sa diniscuss niya yung Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan, no? Yan yung program, no, kung saan nagde-deploy ng mga para-social workers, no, ang MSSD. Yes. Dahil ito ay upang palakasin, no, ang ating pagresponde sa ating community. So, ito mga para-social workers na dinideploy ng MSSD, sila yung nagsisilbing force multipliers, kaagapay ng mga MSSD workers, kaagapay sila ng mga MSWOs, itong mga para-social workers. So, para-social workers under the Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan. Bawat barangay, mayroon tayong para-social workers. So isa din sa tinalakay kanina, Ma'am Jiz, no, yung Ligtas Pamilyang Bangsamoro, na kung saan ito po yung programa ng MSSD na tumutulong sa mga vulnerable families na maging handa sa sakuna. Sa pamamagitan po yan ng pagbibigay ng emergency go bags at disaster preparedness training. So under po sa Ligtas Pamilyang Bangsamoro program, namimigay po ang MSSD ng emergency go bags, no? Emergency go bags na naglalaman ng importanteng mga kagamitan for survival. Halimbawa, first aid kit nandoon, mga tali, pito, anything na kailangan po for survival sa sandaling nasa emergency situations po yung mga pamilya. You know, kasi kamakailan lamang talagang series yung pamimigay ni MSSD ng emergency go bags, no? At pwede rin tayong gumawa ng sarili nating emergency go bag sa bahay, no? Yung malaking bag na pwede nating paglagyan ng mga mahalagang gamit. Pero sa ilalim nitong Ligtas Pamilyang Bangsamoro, ay yan na yung dyan na yung intervention si MSSD kung saan aside from namimigay ng emergency go bags ay nagta-train din tayo nasa community, no, ng disaster preparedness, no? Sige, Jab. So, ano ba yung iba pang mga programs na diniscuss ni Kaka Shem? Okay, isa din sa pinag-usapan natin kanina or tinalakay ni Kaka Shem yung Cash for Works assistance, no? Ano itong Cash for Works? Ito yung tulong ng MSSD po na nagbibigay ng cash assistance kapalit ng trabaho para suportahan ang disaster risk reduction at climate adaptation efforts. So halimbawa po nito, halimbawa sa mga pulangi po, may mga ang tawag dito, yung mga pusaw or yung yung water lily. Tinatanggal po yan, binibigyan po ng MSSD yung mga tao din po mismo sa community. Tulong na rin po yun ng mga tao sa kanilang komunidad para maiwasan yung mga pagbaha at the same time, mga MSSD po ay namimigay din po ng pangkain or yung, kumbaga, anong term doon, Ma'am Jids? Yung kanilang, yung sa ano nila. Monetary. May subsidy suporta nila din na binibigay ang MSSD. Ito po ay programa ng MSSD para makatulong din sa community na maging handa po sila sa anumang kalamidad or sa baha. Yes, ang ganda ng cash for work assistance, Yes. ano? Cash for work assistance kasi alam mo yung mga programa ng yung mga activities, no? Na or mga type of jobs, no, under the cash for work assistance, pwede diyan yung declogging, Yes. yung sa mga kanal, no? Yung pagtanggal ng mga nakaharang doon, yung paglilinis, Yes. yung pagga-garden, ito ay nag-a-advocate din ano ng community empowerment, no? May trabaho ka na, sa short period of time, ay meron ka pang natanggap na assistance. So, yun po, no, cash for work assistance, yan yung may binibigay na temporaring trabaho ang MSSD sa mga people from the community to help, no, dun sa pagpapaganda, pag-beautify o sa pag-protect ng kanyang lugar katulad nung pag-declog, no, sa mga kanal, no. At isa rin doon sa mga ito yung sikat din, no, Jab? Sikat na programa ng MSSD. Imposible, no, na hindi ninyo alam itong programa na to. Ito yung tinatawag na Emergency Relief Assistance. Ano? Yung Emergency Relief Assistance o ERA, no? Emergency Relief Assistance, yung nakikita po ninyo ng mga ayuda. Yes, also known as ayuda. Yung mga ayuda, di ba? Yung mga ayuda, nandyan yung mga pagkain, di ba? Yung mga non-food items, tsaka nandyan din yung mga pansamantalang tirano sa ating mga displaced families. Ito yung emergency relief assistance, no? Kung saan nandyan din mga hygiene kits, no? Yung mga sleeping kits, cooking kits, yes, mga ganon, infant kits. Yes, yan yung immediate support na kadalasang ibinibigay natin, no, sa mga
families na affected ng kalamidad. Diyan tayo sikat, di ba? Yes, ayuda. Pag sinabi Mga MSSD, ayuda. Pero ang term po namin sa opisina ay Emergency Relief Assistance. Yes, Yun po relief yung tawag. assistance, emergency relief assistance. Ayun, tapos bukod doon, no, ay meron ding tinatawag na emergency shelter assistance. Kung kanina, yung emergency relief assistance, yun yung mga ayuda, yung mga bigas, mga hygiene kits. Ito naman yung emergency shelter assistance. Ito naman yung programa ng MSSD na nagbibigay ng yung financial support, no? Financial support sa mga pamilya na nasalanta ng sakuna. For example, no, nasunugan, natamaan ng tornado, no? Ng buhawi, no, in Tagalog. So, ito yung suporta na binibigay sa kanila para maayos, no, yung bahay nila na nasira. Ito yung tinatawag natin na emergency shelter assistance, no? Yan yung magbibigay kita ng pera, no? Pang-repair, pang-ayos. So, ayun, ang dami, no? Yes, and take note mga kabangsamoro, itong emergency shelter assistance po natin ay nakadepende po yung amount na ibibigay. Dadaan po muna sa assessment ng mga social workers, titingnan nila po anong sitwasyon ng bahay, kung partially ba or totally damaged. Iba po, depende po yun sa sitwasyon o gaano kasira ang inyong mga bahay, no? So, syempre, kanina tinalakay din ang Water, Sanitation, and Hygiene o WASH program ng MSSD. So, anong WASH program? Itong programang nagpo-promote ng kalinisan at kalusugan ng mga displaced families sa pamamagitan ng hygiene kits at WASH facilities. Halimbawa po nito, sa evacuation centers, mga kabangsamoro, ay normal po na wala tayong agad-agad na malinis na tubig na pagkukuhanan kasi given na yung evacuation center hindi talaga handa, no? Na talagang pinapunta lang kayo doon para may matulugan. So, ang WASH program po ay maaring maghatid sa inyo ng malinis at naiinom na tubig. Yung toilet po, panandali ang toilet at marami pa pong iba. Basta about po sa kalinisan, hygiene kits, nandyan po yan, under po yan sa WASH program ng MSSD. So, yun, idagdag ko lang sa Yes. WASH program. Pag sinabing WASH program, Water, Sanitation, and Hygiene, no? Yes. For example, may mga evacuation centers, no? Yung WASH program, sila yung tumututok doon sa yung mga latrines, yung mga Yes, CR, latrines, tama. yung water rationing, ayan, lahat po yan. Kung may makikita kayong tangke na may Yes. MSSD, pasok po siya doon sa Water, Sanitation, and Hygiene. Yung sinabi ni Jab na WASH, no? Yan yung bukod sa hygiene kits. Basta pag sinabing kalinisan, no? Kalinisan. That promotes cleanliness sa ating mga facilities, no? Sa evacuation sites, it's WASH, no? Water, Sanitation, and Hygiene. Right? And dagdag ko lang din, gumagawa rin pala ng declogging o yung pagpapump ng mga tao dito, yung septic tank, ang WASH sa mga evacuation centers na malakihan kagaya po sa Marawi. So yun po, isa din po yan sa programa or ginagawa ng WASH program under MSSD po yan. Yun, pati yun kasali sa trabaho Yes, po namin, lahat. no? Basta about Yung paglilinis po ng mga CR doon sa mga evacuation Yes. sites. Okay. Sige, doon naman sa, balikan natin, no, kanina, sa diniscuss natin yung Ligtas Pamilyang Bangsamoro program. Very important, just a reminder, very important po talaga sa panahon ngayon na bawat pamilya mayroong emergency go bag. So we remind everybody po, no, na kapag may mga, wag na po nating hintayin, no, na magkaroon ng sakuna, dapat handa po tayo parate, no. Dapat ay mayroon tayong emergency go bag na pwede naman yung malalaking mga bags, no. Lalagyan natin siya ng mga important documents, pagkain, pera, no. Mabuti na po yung lagi po tayong handa, di ba? Sige po, doon naman tayo ngayon sa sa Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan program. Ngayon po, 'di ba, mayroon pong mga nangyari pong mga pagbaha, ulan. Busy po yung mga para social workers natin sa inyong mga barangay. Again, bawat barangay po ninyo, mayroon po kaming para social workers po na naka-deploy sa inyo. So, ngayong maulan, no, ang panahon, sigurado po kami nagsusurvey na naman po, no? Yes. Ang para social worker po sa inyong mga barangay, no? Sige. Doon naman sa isang topic natin kanina, Jab, no? Yung tungkol naman sa ito yung sikat naman, yung B-Cares. Yes. So yung B-Cares, yung Bangsamoro Critical Assistance for Indigents, o mahaba-haba to, in emergency situations. Itong B-Cares. So kung may nakita kayo na mga MSSD workers, na medical social workers na nasa hospital, kung makikita nyo, nagpo-post kami ng mercury drug, no, na mga interventions. Yun po ay pasok po sa Bangsamoro Critical Assistance
for indigents in emergency situations, yung BCARES. Ito po yung programa ng MSSD na nagbibigay ng tulong medikal at yung dignified na support no, sa ating mga indigent individuals at sa mga pamilya no, sa panahon ng emergency. Lalong-lalo na yung mga pasyente po na walang kakayahan sa buhay. So, ano po ba yung mga mga services na nasa BCARES, no? Ito yung hospital assistance, medicine assistance, so kaya tayo may partnership with the different branches po no ng Mercury Drug no dahil po yan sa BCARES at meron din tayong para sa laboratory din no ng ating mga patients, ng ating mga clients no at meron din tayong burial assistance. So para naman po ito sa mga pamilya no na walang sapat na kakayahan para gastusan yung pagpapalibing po, no? Both po ito sa mga Muslims, sa Christians, at sa mga IPs, at sa nandito po ng mga na residente po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, no? Pwede po kayo mag-avail itong burial assistance as long as belong po kayo sa indigent sector. So balikan natin, no? Ang BCARES, makukuha natin sa BCARES, no? Kapag kayo po ay qualified, no? Mayroon po tayong hospital, medicine, laboratory, at burial assistance. Yan po yung BCARES. Kung makikita kayo, pupunta kayo sa hospital. Kung kasali sa mga partner hospitals, ang pinuntahan ninyo yung hospital, inshallah, magpa-interview po kayo sa medical social worker po ng MSSD. Lalo-lalo na po sa mga pampublikong hospitals po sa BARM, tulad ng Cotabato Regional Medical Center, no? Ang CRMC, ang Iranon District Hospital, ang Cotabato Sanitarium Hospital, ang ITHO Maguindanao. Partner din po namin sa Lanao del Sur ang May Pakpak Medical Center, no? At ang iba't iba pang hospital sa Basilan, sa Suluden, at saka sa Tawi-Tawi. So, across the BARM po yan. At good news din, no? Just recently, meron tayong bagong partnership na kumbaga, na clutch, no? Yun yung partnership sa isa sa mga hospitals naman sa may Zamboanga, no? Yung pinost natin sa Facebook, di ba? Zamboanga, Sulu, and Basilan. Yes, yun sila. Meron na po tayong partner hospital po sa mga probinsya po na yan. Yes, so as much as possible, no, we are expanding this kind of services po, medical support sa ating mga kabangsamorong mga constituents po na nahihirapan sa buhay, lalong-lalo na sa pagpapa-hospital. So again, pag nakita niyo po yan, it's BCARES, no? Bangsamoro Critical Assistance in response at BCARES. Bangsamoro Critical Assistance for Indigents in response for indigents in emergency situations. Yes, BCARES. No? Ayun, sige po. Okay. So kanina mga kabangsamoro, tinalakay din po ni Kaka Shem yung humanitarian assistance for the transfer of individuals in distress o HATID program ng MSSD. Dito naman po, tumutulong po ang MSSD dito na masiguro na ligtas at maayos na paglipat ng mga distressed o stranded individuals at mga pamilya. Halimbawa po, ang madaling halimbawa po nito ay yung mga nag-abroad sa Malaysia ng illegal at nasa-stranded po sila, o yung mga pamilyang napalayo po sa kanilang mga pamilya na gusto nang umuwi at wala pong kakayang umuwi sa kanilang bayan o sa kanilang pamilya. Ito po ang tinatawag natin na humanitarian assistance for the transfer of individuals in distress o HATID program ng MSSD. Basta anything po na about transportation o mula sa ibang bansa, kasi usually sa Tawi-Tawi Island provinces may mga trafficking na nangyayari at kinukuha po ng MSSD yung mga biktima po at hinahatid po sa probinsya nila at sa kanilang pamilya with intervention po na binibigyan ng pagkain, pamasahe at sinisiguro po ng MSSD na talagang ligtas sila at okay po. Nagka-counseling din po, parte din po to ng hatid. Kaya ito po ang programa ng MSSD na nagsisiguro ng kaligtasan ng mga distressed na families na makauwi ng safe sa kanilang pamilya. Hatid program po ang tawag doon. Hatid. Ayun. Yes. So, kanya naman, no, diniscuss din ni Kuya Shem, no, ni Kaka Shem, no, ang profiling at response tracking. Ito yung IDP, profiling, and response tracking. Ito yung tinatawag natin na IPART system, no? Ang IPART system, no, ay ginagamit upang mas mapabilis at maging maayos ang profiling at validation ng internally displaced persons o IDPs sa panahon ng emergency response. Again, no, ang IDP, profiling, and response tracking, yan ang tinatawag nating IPART system. Ginagamit po yan ng MSSD upang mas mapabilis at maging maayos ang profiling at validation ng mga internally displaced persons, lalo na sa panahon ng emergency response. So ito yung ginagamit para ma-profile kaagad, makilala kaagad
sino-sino ba ang mga apektadong taga-saan pamilya? siya? Ilan sila sa isang bahay? So napakahalaga po. Ito po ay isang makabagong pamamaraan ni MSSD, itong iPart system. Modern Diba? system yan ng MSSD. O, di ba? MSSD Alright. modern. Makakuan na rin. Makabago ba? Yes. Modern. At lahat ng mga programang yan na binanggit, na diniscuss ni Kuya Shem, ni Kaka Shem, no? Ni Kaka Director Shem, ay under siya sa Disaster Response and Management Division. O ang tinatawag nating DRMD, Disaster Response and Management Division. Alright. Sige po. Ayun, no? Again, no, reminder lang po sa mga sumusubaybay ngayon, no? May nakikita po kami sa comment section na nagtatanong paano daw mag-apply, no, ng mga medicine assistance, ganun. Again po, no, please visit po your municipal social welfare officers or ang inyong, kung malapit man kayo sa provincial operations office ng MSSD. Again, we encourage you po to visit there para po ma-interview po kayo. At meron din po tayong mga partner hospitals kung saan pwede po kayo pumunta doon sa kanilang malasakit center or Yes. doon sa Diretso. mga medical social worker and ask them if meron po bang available allocation ang MSSD BARM. Dahil again, no, marami po tayong partner hospitals po sa Buong BARM, BARM. no? Even outside BARM, may partner din tayo doon na sa Zamboanga, like katulad kanina nabanggit mo. At the same time, sa Iligan City, partner din natin dyan ang Mercury Drug Store, ang isa sa mga branches dyan. Para naman ito sa mga kababayan natin na mga Maranao dyan sa Lanao del Sur, yung medicine assistance natin ay through the Mercury Drug Store dyan sa Iligan City. No? Pero before they go there, kailangan ma-interview talaga sila muna Ma-intake. ng ating mga social workers. So kailangan pumunta sila, again, sa ating sa mga municipal social welfare officers po ninyo. Elaborate ko lang, no? Ang mga services po na pwede nating makuha through the BCARES program, the Bangsamoro Critical Assistance for Indigents in Emergency Situations po, no? Ay yung tinatawag nating hospital, medicine, laboratory, at burial assistance. Again, ulitin ko po, yung mga suporta po na pwede nating makuha, no? Ay ang hospital, medicine, laboratory, at burial assistance. Yun po. Under po yan sa BCARES. Okay. Ayun. So, alhamdulillah, Job, no? Marami tayong napag-usapan ngayon. Hopefully, no? Yes. Magiging very useful po ito sa mga viewers natin. Itong topic natin tonight, no? Ang topic natin ay yung mga programa at serbisyo ng MSSD para sa Bangsamoro sa panahon ng kalamidad. Again, lahat ng yun, no? Ay saklaw po nitong topic natin tonight. And gusto nating pasalamatan, no, ang ating lecturer kanina po, si Hasim M. Jamil, ang ating director kilala sa tawag dito sa amin sa opisina, Kaka Shem, si Hasim M. Jamil. Siya po ang nagbahagi at nag-inform sa inyong lahat o sa ating lahat ng mahalagang information about sa programs and services ng MSSD para sa Bangsamoro sa panahon po ng kalamidad. No, Ma'am Jids? Yes, tama ka dyan, Job. So ano po, ready na po ba tayo sa ating online quiz? Ayun, comment down ready. Ayun, comment down ready. Ayun. Comment sa baba, ready na bang lahat? Okay, ayun. Naku, may nagpapa-shoutout pala kanina, no? Nagpapa-shoutout sa akin sino to? Si Ma'am Rohaira Haji Amin. Ayun. Good evening po, Ma'am Rohaira Haji Amin. Sabi niya, hi Ma'am Jiday. Hello, good evening Ma'am Rohaira. Salam po sa inyo dyan. Ayun. Sige po, dito na tayo mag-proceed sa ating mechanics. Again, to reiterate, no? Balikan Sige, natin Jam. ang ating mechanics, no? So, ipa-flash po namin yan sa inyong mga screen. Ang ating mechanics po, una, i-follow ang aming official Facebook page ng Ministry of Social Services and Development at i-share ang live video po natin ngayon na online quiz at ilagay po sa inyong caption ng ating mga official hashtags na MSSD Online Quiz, hashtag Uplifting Bangsamoro Lives, hashtag MSSD, hashtag BARM, hashtag Moral Governance. Again po, hashtag MSSD Online Quiz, hashtag Uplifting Bangsamoro Lives, hashtag MSSD, hashtag BARM, hashtag Moral Governance. Pangalawa po na inyong gagawin ay makinig, which is ito po yung ginawa nyo kanina at nanood na rin po kayo at natuto sa aming online quiz lecture. Pangatlo po, upang makasagot ng tama, ilagay ang tamang sagot sa comment section sa live video gamit ang template po na ito, ha? Mga Bangsamoro, naka-flash po sa screen natin ngayon. Full name po ninyo, yung question number at yung tamang sagot. So yun po, again, full name, ipaki-comment po. Full name po ninyo, question number, at yung inyong tamang sagot po.
Ayun, before that, shout out pala kay Ate Faida Tambidan. Magandang gabi po dyan sa inyo, Ate Faida Tambidan, na tumututok ngayon. Sabi ni Ma'am, Nads Raifa Palo, Assalamualaikum po, from Maimbong, Sulu. Magandang gabi po sa inyo dyan, sa Maimbong, Sulu. Ayun, keep safe po always, and alhamdulillah dahil kayo po ay nakatutok sa ating online quiz tonight. Ayun, sabi nila mahina. Ayun, no, magdi-disclaimer kami. Mahina Yes. po. Sa kasalukuyan po, no, sinusubukan po ng aming team, no, to fix the glitch. And as of the moment po, please bear with us po. Mahina po ang internet. May mga internet connection issues po tayo. Kaya kung mapapansin po ninyo, inuulit-ulit po namin yung sinasabi namin. Like, kanina, no, we discussed already yung mechanics. Ngayon naman, babasahin namin yung mechanics. Later, babasahin din namin ulit ang mechanics. Yes. To ensure na if ever hindi nyo napakinggan kanina due to the internet connection, at least, maririnig din nyo naman sa later part ng ating live. So again, please bear with us. Yes. We are facing problems po right now sa internet natin, no? But don't worry, the show must go on at tuloy ang ating online quiz. At dahil dyan, ay magsisimula na tayo sa ating Quiz. yes, quiz proper. Ayun, wala ba tayong paluk dyan before we start? Ayun. So start na tayo sa ating question number 1. Tara na Kabangsamoro, makinig, matuto, manalo. Ito ang MSSD Online Quiz Show. Tara na Kabangsamoro, makinig, matuto, manalo. Ito ang MSSD Online Quiz Show. Alright mga Kabangsamoro, nagbabalik po tayo at nandito na tayo sa pinaka-exciting part ng ating online quiz. Oh no. So ready na po ba kayo? Paki-comment po sa ating comment section ang number 1. Start na po tayo sa question number 1. Comment 1 na po. Ayun, comment 1. Comment 1. Ayan, may naka-comment 1 na po. Alright. Para sa ating unang katanungan mga Kabangsamoro, makinig na mabuti. Paunahan po ito at palakasan ng internet. Walang pabor-pabor. Alright, our question number 1 ay, ano ang programa ng MSSD na nagpapalakas ng community engagement sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga para-social workers sa barangay level? Again po, ano ang programa ng MSSD na nagpapalakas ng community engagement sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga para-social workers sa barangay level? Again, ayan, may nakikita na akong sumasagot. Ayun. Again guys, ang question number 1 natin ay ano ang programa ng MSSD na nagpapalakas ng community engagement sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga para-social workers sa barangay level? Ano pong tawag doon sa programa na yon? Saan po naka-angkla yung mga para-social workers natin? Alright. Okay. Ano, meron na ba? Parang meron na. Ayan. Parang meron na. Nako, pabilisan po. Pabilisan po, i-announce po natin mamaya after po ng live quiz na ito kung sino po ang panalo sa ating mga questions. 15 questions po ito at kung sino pong mananalo ay mag-uwi po ng 500 GCash. Yan po ang tatanggapin ninyo mga Kabangsamoro. Okay. Alright. So yung para po sa kalaman ng ating mga Kabangsamoro, no? May staff po kami or kasama po dito na magre-review ng mga naunang sumagot ng tama sa question number 1 at the rest po ng mga questions. So, i-announce po natin ang mga mananalo mamaya. So, ayun. Sige po. Ano ba? Meron na. Answer reveal na tayo. okay, answer reveal na tayo. Meron na. Answer reveal. Ayun.
Ang tamang sagot ay... Lingkod pamayanan para sa kapayapaan. Ayun! Yes, Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan. Yan yung programa na, again, nagpapalakas ng community engagement, no? Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga para-social workers sa barangay level. So, ayun, na-screenshot na po ng aming team, no? Yes, kung sino yung Kung sino ang nauna. lucky winner mamaya, no? At the end of this quiz po, no? Sa later part ng ating 15 question, we will announce the 15 lucky quizzers. Again po, na-screenshot na po, no? Sige, congratulations sa ating winner, no? Sa ating question number 1. Sige, Jab, proceed naman tayo ngayon sa question number 2. Alright, mga Kabangsamoro, paki-comment na po ang number 2 sa inyong comment section. Number 2. Sige po, number 2. Alright, for our second question, no? Ano ang programa ng MSSD na tumutulong sa mga vulnerable families na maging handa sa sakuna sa pamamagitan ng emergency go bags at disaster preparedness training? Again po, ano ang programa ng MSSD na tumutulong sa mga vulnerable families na maging handa sa sakuna sa pamamagitan ng emergency go bags at disaster preparedness training? Binanggit po namin to kanina, na i-review po ito at na-lecture po ni Kaka Shem, no? Ayan. Sige, nakakakita na ako ng mga sagot. May nagko-comment na. Sige. Ayun, no, don't worry po. Meron po tayong monitoring team behind the camera. We have the entire comms team ng MSSD who are currently na nagmo-monitor, nag-screenshot, may nagla-live, may mga tech team po tayo behind our camera, no? So, maraming salamat sa inyong support sa amin, di ba? Ayun. Alright. Sige, proceed na tayo. Meron na bang na-screenshot? Ayun! Meron na nga. Meron na. Meron ng lucky quizzer. Ayun. Alright. So, answer reveal. Answer reveal. Okay, sige. Ano again? Ano ang programa ng MSSD na tumutulong sa mga vulnerable families na maging handa sa sakuna sa pamamagitan ng emergency go bags at disaster preparedness training? Ang tamang sagot ay... Ligtas Pamilyang Bangsamoro. Congratulations po sa nanalo ng 500 GCash. Alright. Yes, alright. Congratulations po sa inyo. Mamaya po ay i-announce natin ang ating lucky quizzer sa bawat question. Okay, sige. Proceed naman tayo sa ating question number 3. Okay, mga Kabangsamoro, comment po number 3 sa comment section. Ayun, comment down number 3. Ayun. Number 3. Sige, ulitin natin yung yung mechanics siguro, i-flash natin ulit. Baka kasi yung iba kasi hindi nagpa-follow ng ng tama yung sagot pero hindi nagpa-follow. Again po, no? I-follow po ang page, i-share ang live na to, ilagay yung captions ng mga hashtags, and sa ating comment section ay i-comment ang inyong full name at ang question, pati ang number at ang tamang sagot, no? So yun po yung ating ang ating tamang sagot. Okay? Yes. Alright, for our question number 3. All right. Ano ang tulong ng MSSD na nagbibigay, ito yung kanina, no? Na nagbibigay ng cash assistance kapalit ng trabaho para suportahan ang disaster risk reduction at climate adaptation efforts. Again, ano ang tulong ng MSSD na nagbibigay ng cash assistance kapalit ng trabaho para suportahan ang disaster risk reduction at climate adaptation efforts, no? Okay. Diba? Di ba kanina guys, diniscuss, ni-review natin to, no? Di ba? Ano yung tumutulong ka na sa community mo, at the same time, binibigyan ka pa ng MSSD ng pang-allowance o yung pera para sa effort na ginawa mo na para sa community nyo, no? Makakatulong din sa sarili nyo at sa pamilya ninyo. Anong tawag doon sa programa na yun? Okay? Guys, comment na kayo at i-follow ang ating mechanics. Ayan. Alright. Sige. Meron na ba? Ayun. Meron na yata.
Okay, meron na nanalo. Okay, answer reveal na po tayo mga kabangsamoro. Ang tamang sagot ay Cash for Work Assistance. Okay. Ito po yung tulong ng MSSD na nagbibigay ng cash assistance kapalit po ng trabaho para suportahan ng disaster risk reduction at climate adaptation efforts po. Ayan. Yun. So, cash for work assistance. So, Yes. sige po, congratulations sa ating lucky quizzer na na-screenshot po. Yes. Alright. Sige. Proceed tayo sa question number 4. Please comment number 4. Ayun. Comment number 4. Comment po, number 4. Ayun. Comment number 4. Yes. Kasi tayo sa Ayun. number 4. Number 4. Ito na po ang question number 4. Ano? Ito yung sinasabi ko kanina na sikat na programa. Sikat to. Ayun. Ano ang programa ng MSSD na nagbibigay ng pagkain, non-food items at pansamantalang tirahan sa mga displaced families, no? Ano to? Ano ang programa ng MSSD na nagbibigay ng pagkain, non-food items, no? Yun yung kanina sinabi naming ayuda, no? Pamimigay ng ayuda. Anong tawag doon ng MSSD doon? Yan, paki-comment ang tamang sagot. Ayun, meron na ba? Alright, parang may nakasagot na. Alright. Answer reveal na po tayo mga kabangsamoro. Okay, ang tamang sagot ay Emergency Relief Assistance, also known as ERA o ayuda sa madlang people. Ayuda po ang pagkakalam niyo dito. Nakakita po kayo ng mga balde, mga sleeping Sako. kits, sako ng bigas. Yan po, pasok po siya sa Emergency Relief Assistance. Okay po? Alright, congratulations po sa na-screenshot ng aming team na nanalo sa question number 4. Mag-uwi ka po ng 500 Gcash. Alright. Yun. Okay, let's proceed sa ating question number 5. Mga kabangsamoro, comment 5 sa comment section. Okay. Comment 5. Alright, nakikita ko na. Comment na mga tao ng number 5. Alright, for our question number 5. Ano ang programa ng MSSD na nagbibigay ng financial assistance para sa pag-ayos ng mga bahay na nasira dahil sa sakuna? Ito na yung in-explain namin kanina na maaaring nasunugan, na tamaan ng ipo-ipo o ng buhawi o natangay ng baha o kung ano paman na naging dahilan ng pagkasira ng bahay. Ano yung tawag sa assistance na ibinibigay po ng MSSD? Alright. Meron na ba? Meron na ba? Yun. Meron na ba? Guys, take note ha, paki-follow po ng ating mechanics. Dapat naka-follow po kayo sa aming official Facebook page. Na-share po ninyo ang live natin tonight with the official hashtag at yung pangalan po ninyo, complete name, question number at yung tama pong sagot. Yun po ang dapat ninyong isaalang-alang bago po sumagot. Kasi kahit tama, wala, hindi po kayo mapipili, no? Ng ating team dito. Alright, may nanalo na. Meron na! Ayun, meron na. Okay. Na-screenshot na. Ayun. And our Answer reveal. Ayun, ayun, ulitin mo yung question. Okay, ang tanong natin dito ay ano ang programa ng MSSD na nagbibigay ng financial assistance para sa pag-ayos ng mga bahay na nasira dahil sa sakuna? Ang tamang sagot po ay Emergency Shelter Assistance. Ito po Yes. ito na po yung binanggit ko kanina na depende po sa assessment ng ating mga workers kung magkano pong matatanggap niyo. Depende kung partially at totally damaged po yung bahay ninyo. So, congratulations sa nanalo po for our question number 5 na mag-uuwi ng 500 Gcash. Alright. Congratulations po. Mamaya, i-announce po namin lahat, no? As one po. Alright. Sige, proceed naman tayo sa ating question number 6. For the question number 6. Ayun, comment 6 po. Pa-comment lang po ng number 6. Comment 6, no? Ayun, comment 6 lang po. Comment lang po ng comment. Habang nagko-comment number 6 po tayo, mag-shoutout lang ako kay Ma'am Nubaysa Sunggud. Good evening po, Ma'am Nubaysa Sunggud, no? Thank you so much for watching.
And good evening din kay Jairo Nisa Omar Ali na nasa Marawi City. Ayun, salam ra kanusan sa Marawi, san sa Lanao del Sur. Pangnita ko ala safe kanulangon. Alright. Sige po. Good evening din. Ayun, nagpapa-shoutout din no, sa Parang Maguindanao del Norte. Junaysa Kasanguan. Ayun. Sa buong Kasanguan family dyan, sa Parang at sa Matanog, good evening po sa inyong lahat. At good evening din, no, nakikinig din at nanonood ngayon si Sir Amin Sani Sabdula. Ayun, good evening, Sir Amin Sani Sabdula. At nagpapa-shoutout din si Jaymar Sali. Ayun, good evening po sa inyong lahat. Sige po, ayan, for the question number 6. Ayun. Question number 6. Ano ang programang nagpo-promote ng kalinisan at kalusugan ng displaced families sa pamamagitan ng hygiene kits at wash facilities? Again, ano ang programang nagpo-promote ng kalinisan at kalusugan ng displaced families sa pamamagitan ng hygiene kits at wash facilities? Yung naglalagay po ng latrines, ng mga lababo. Ano yun? Yung nagsisip-sip ng septic tank na sinabi ko kanina. Ano yun? Anong programa ito? Sa malinis. About something Sa kalinis. malinis siya. Sanitation, yung mga hygiene natin. Nako, ang dali nito. Sobrang lumalabas yung clue. Sa kalinisan, yun siya. Oo, ang dali lang yan. Sige. Meron na Alright. ba? Meron na ba? Ay, Meron na nanalo ba? na. Meron na? Meron na! Alright. Ayun, Meron na. Congratulations. Ayun, congratulations kung sino ka mang na-screenshot ka. Mamaya i-announce ka namin. Alright. At ano nga ba ang programang nagpo-promote ng kalinisan at kalusugan ng displaced families sa pamamagitan ng hygiene kits at wash facilities? Answer reveal. Okay. O, di ba? Kita rin yung wash. Water, sanitation, and hygiene. Wash. Nasabi na rin namin ang kanina actually. Ayun. Sige. Congrats. Ayan na. Meron na tayong 6 lucky quizzers. Meron pa tayong matitirang 9. No, 9 questions, guys. Habol, guys. We still have 9 more questions. So, kaya-kaya nyo yan. Like what we were saying no, sa ating mga previous no, na mga live quiz show. Habang tumatagal, mas lalong dumadali ang mga questions. Papunta na siya sa bonus. Paayuda na to, guys. Oo. Paayuda na. Basta ayuda MSST. Habang umaatras yung mga numero ng mga questions natin, dumadali siya. Alright. Sige, Gab. Let's proceed sa ating question number 7, mga kabangsamoro. Paki-comment down below ang number 7 sa ating comment section. Number 7. Alright. Nakikita ko na. Nagko-comment na sila ng number 7. Alright. For our question number 7, sa ilalim ng ligtas pamilyang Bangsamoro, ano ang ipinamamahagi sa mga pamilya upang maging handa sa emergency situations? Ano yung binibigay, no? Under po yun sa ligtas pamilyang Bangsamoro, ang binibigay upang maging handa sa emergency situations ang mga pamilya. Ano po yung, basta ganon, yung Ano yung dapat ready to meron go ka? na dalhin. Oo. Ready Dapat to always kang on the go. Dapat dala mo yan. On the go Always. ka always. dapat doon mo nilalagay yung Mga documents mo, documents, basta kain. for survival ito, guys. Sa panahon to ng kalamidad na kailangan mong umalis agad, mag-save na. I-save nyo na ang inyong Oo, mga... kailangan lumikas na kayo habang yung mga announcements. Hanggat pwede pang kumbaga kaya nyo pang lumikas na kayo. Pero, dapat meron kayo nito. May dala kayong ganito. Oo, dapat always kayong on the go kasama to. Okay? Alright, may nanalo na, Ma'am Jids. May nakita na ako. At may nakita na rin ang ating staff. Alright, our answer reveal na po. Okay. Ang tamang sagot ay emergency go bag. So sa ilalim po ito ng Ligtas Pamilyang Bangsamoro na namimigay po ng emergency go bag sa mga pamilya upang maging handa po sa mga sakuna. Yan po, emergency go bags. Okay, let's proceed mga kabangsamoro sa ating question number 8. Question number 8, pakitype po sa inyong comment section ng number 8 para makita namin na handa na po kayo, guys. Alright. Nakikita ko na.
Okay, question number 8. Ma'am Jeets, question number 8 na po tayo. Sige, let's go. Okay. Ayun, nag-type na ba sila ng question number 8? Ayun. Sige. Sa ilalim, ito na, question number 8. Sa ilalim ng Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan, no? Na programa ng MSSD. Ano ang tawag sa mga force multipliers sa barangay level na tumutugon sa pagpapatupad at monitoring ng MSSD programs? Okay, again. Sa ilalim ng Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan, ano ang tawag sa mga force multipliers sa barangay level na tumutulong sa pagpapatupad at monitoring ng MSSD programs? Clue. Oh, may pa-clue kami. Ito yung makikita ninyong mga partner ng MSSD workers namin na nasa barangay ninyo. Pwede kapitbahay. Sila yung dinideploy ng MSSD sa mga barangay ninyo. No, kaagapay sila ng MSWO at ng MSSD workers natin sa pagsiguro, no, na talagang nararating ng mga serbisyo ng MSSD yung mga tamang tao sa komunidad, no? So na-mention natin ito, sila yung mga dinideploy, mga force multipliers. Kasi sila yung tao na mas nakakakilala sa kung sino ang karapat-dapat sa Komunidad. Kasi mga kapitbahay rin nila, Kapitbahay ano? yung ate nyo, yung sino man Yes. nanay nyo, Ayun. ganon. Wala pong judgmental doon. Kahit sino, kwalipikado, basta willing to serve, Ayun. okay po yun. So, anong tawag doon sa kanila? Sobra na yun. Sobrang clue na to. Parang mga kapitbahay nyo lang. Sino sila? Anong tawag sa kanila? Oo, Ayun. parang ate Meron na mo. ba? Sino ba itong mga dinideploy natin? Meron na ba? Oh, meron na. Meron na! Ayun! Right. Meron na ang lucky winner for question number 8. Okay, ang tamang sagot sa ating question number 8 na mag-uwi ng... Ha? Yan ba? Tama ba? Na mag-uwi ng 500 Gcash. Ayun. Wow. Siyempre, congratulations sa kung sino ka man, ano? Yes. Ang tamang sagot ay... Para social worker. Ayun. Para social workers. So sila yung, kumbaga sa panahon ng sakuna, kilalang-kilala nila sa mga bahay-bahay, no? Yes. Sino yung mga solo parents? Opo. Sino yung mga persons with disability sa barangay nila? Sino yung mga may tindahan na kailangan ng dagdag na kapital? Kumbaga talagang galing talaga sila sa komunidad. Yan ang mata ng MSSD sa barangay level. Oo Sila nga. po ang nagsisilbi, in behalf of MSSD po yun. Sila po ang nagsusumbong kung mali ba itong beneficiary or ito dapat ang deserving. So, para social workers po ang tawag natin. Ayun. Sige, Alright. congratulations po sa ating lucky quizzer sa question number 8. Sige, proceed na tayo sa ating question number 9. Ayun. Sa question number 9, pa-comment lang po ng 9. Okay. Comment number 9. Comment number 9. Ayun. So, ano yung na-flash? Na-flash mo na yung question before sila pinag-comment sa number 9. Di ba? I-clue na kayo. Alright, sige. Ayun. Ayan, comment 9 muna. Oh. Alam ko, nasilip nyo na yon. Sige. Okay, ayun na. Ready na to. Okay. Question number 9. Go, Jab. Okay, for our question number 9, ano ang programang nagbibigay ng tulong medical at dignified support sa mga indigent individuals at families sa panahon ng emergency tulad ng hospital, medicine, laboratory, at burial assistance? Again po, ano ang programang nagbibigay ng tulong medical at dignified support sa mga indigent individuals at families sa panahon ng emergency tulad ng hospital, medicine, laboratory, at burial assistance? Ano po yun? Ano po yun? Sikat po ito na program pero Yes. mahaba siya. Mahaba, Oh. pero pwede nang Sige. yung shorter. Yun lang. Sige, bigay nyo lang, no? Ano bang programa yan, no? Baka siya, basta ganon. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede na yung 6 letters. Pwede na. Para hindi kayo mahirapan mga kabang sa Moro, alangan, naghintay kayo, deserve yun ng, pabuya. Ayuda. Paayuda para papaldo kayo, guys. Alright, Yes. may nakita na ako, Ma'am Jids. Okay, FF. Meron na team? Alright, meron na pong nakita ang team natin, ang lucky winner. Okay, answer reveal po tayo sa question Ayun. number 9. Sige, answer reveal. Ayun. Ang tamang sagot ay Bangsamoro.
critical assistance in response to emergency situations o BCARE. Ayun, tatanggapin ba natin ang B-Cares? Siyempre, Yes. tatanggapin natin. Kapag sinagot nyo ay B-Cares, ayun, pwede na po yun. Tatanggapin na po namin yun, B-Cares. Pero kung mas mahaba, edi kayo na. Pwede. Masyadong kinalingan. Alam ko Oo, naman, oo. masyadong busy. Kayo na. Okay to, makakamansa mo. Oh, kung ano. Alam mo yung yung may question tayo na tawag dyan, pwede namang full siya, pero dahil gusto nating mas masagot nila ng tama, kahit B-Cares lang, pwede na yan na tamang sagot. Yes. Tatanggapin po namin. Pero pag masyado kang Bida-bida. hinawaan mo pa, ikaw na. Ikaw na. Ayun. Tama rin po yung sagot mo. Mashallah, nakinig sila ng mabuti. Ibig sabihin, talagang ang perfect mo. Okay. Sige. Alright. Congratulations po kung sino man yung sumagot ng tamang sagot po sa ating question number 9. Okay? Okay. Sige po. Again, ngayon naman po, please comment number 10 sa ating Mga kabang sa sa ating live. Comment number 10. Okay? Sige po, tuloy-tuloy lang po. Comment 10. Before po tayo sa mag-proceed sa ating question number 10, mag-shoutout po ako. Okay. Sige po. Ayun. Shoutout po sa aking mga pinsan na sumusubaybay ngayon. Lalo-lalo na kina Winvea, kina Alwali, kina Sally Sapayani, lalo na rin sa tita ko, si Auntie Rubia. Ayun. Good evening po sa inyo at syempre sa aking nanay na nandiyan sa bahay ngayon. Good evening, mother. Ayun, see you this weekend. Ayun. And- Ikaw, Jab, baka may gusto kong i-shoutout sa inyo. Shoutout yung mga kamag-anak, mga lulot ko dyan sa Mirab, Pupi, Magidlano. Shoutout sa Musa family. Ayun. Laging nakasupportive. Kasi kanina nag-live ako, nanonood sila. So, mashallah. Lahat po ng kamag-anak, kahit hindi po kayo mga Musa, basta kamag-anak ko, shoutout po sa inyo kasi apakadami namin apelyido. So, maraming salamat sa support and to all the viewers, my friends sa UP at sa aming parte man ng Mindanao. Maraming salamat po sa support. Oh, ang taray-taray kasi ni Job kasi before tayo nag-live ng 6 p.m. may sarili din siyang live ng 4 p.m. kasi nag-live siya ng sarili niya para lang kumakot, di ba? Yes. Ng mga And viewers. hakot naman sila, mashallah. No? So, feeling ko 20% ng mga viewers natin ngayon mula sa UP. Aba, Shoutout po sa mga taga Lanao del Sur, mga kamag-anak sa mga lulot na kansan sa Lanao del Sur. Siya ka no ama, pagdilay ka no always, tanong ka mapatiya ginawa nyo imanto. Okay? Sige. Mashallah. Alright, sige po. Question number 10. Ayon na. For the question number 10, ano ang tulong ng MSSD na nagsisiguro ng ligtas at maayos na paglipat ng distress from here to there. paglipat ng distressed o stranded individuals at families. Again, ano ang tulong ng MSSD na nagsisiguro ng ligtas at maayos na paglipat ng distressed o stranded individuals at families? Ito yung mga clients natin, na mula from a different place, yun, hinahatid natin Yes. sila, yun. So ano po ba yun? Anong programa po yun? Pwedeng mahaba, again, kanina, pareha sa BCares. Pwede rin yung shorter. Kung Para, masyado kang magaling ngayon. kung magaling ka masyado, go. I'm so proud of you. Pero, Pwedeng naman abbreviation lang, ha? yes. Pwedeng yung acronym lang. Pwede rin yung full. Di, mas masaya. Mashallah, Oo. alhamdulillah. Ayun, mahaba-haba rin kasi siya. So, tatanggapin namin na sagot kung... Hindi namin kayo pahirapan Yeah. mga kabangsa mo. Ano siya? Anong programa to, no? Ito yung tulong ng MSSD, again, na nagsisiguro na ligtas at maayos. Yung paglipat natin, no, sa mga pamilya at individuals na stranded, ito yung inahatid natin sila, no? tinutulungan Sa tamang mga residences sila, no? Mula sila sa ibang lugar, na distress sila, na stranded, at ihahatid natin sila. So, ano yun? Anong programa ba yun? May nakikita ka na bang tamang sagot? Ay, lucky quizzer? May nakikita ka na bang lucky quizzer? Yes, meron ako nakitang tamang sagot, Ma'am Jits. Masyado nating binigay yung clue. Ayun! Alright, congratulations sa nanalo. Congratulations po sa inyo kung sino man kayo for Lucky Quizzer number 10. Ayun. Okay. Answer review. Ang tamang sagot ay... Ayun. Again, humanitarian assistance for the transfer of individuals in distress, also known as HATID.
Kanina pa binabanggit ni Ma'am Gina yung tamang Hinahatid. pagkakasunod. Hinahatid natin yung ating mga kababaeng distress o na stranded mula sa kung anong mang dahilan. Bonus round yan, ha? Another bonus. Ito dito naman sa quiz natin. Iba-iba yung mga template ng quiz natin. Kanina, kanina meron tayong fill in the blanks. Meron tayong This time around, magpapa-true or false kami. O, di ba? O, sige, mag-comment na kayo. Kahit wala pang question. Pataka na lang. Ayun, di. Okay, for the question number 11. O, comment 11 muna. Comment 11. Oo. Naka-comment na Comment sila. 11. At dahil dyan, nag-comment 11 na kayo. Okay, question number 11. Ang IDP profiling and response tracking o IPART system ay ginagamit upang mas mapabilis at maging maayos ang profiling at validation ng internally displaced persons sa panahon ng emergency response. True or false? Again, Okay. true or false? Ang IDP profiling and response tracking IPART system ay ginagamit upang mas mapabilis at maging maayos ang profiling at validation ng internally displaced person sa panahon ng emergency response. True or false? Again, for question number 11, is it true or false? I think, yun, may nakakuha na ng tamang sagot. Masyadong madali daw. True or false? Alright, answer reveal po tayo mga kabangsa Moro. Answer Ayun. reveal, ang tamang sagot ay... True. True po. Yes. Ang tamang sagot ay true dahil ito ang ginagamit po ng MSSD lalo-lalo na sa panahon ng sakuna, no? Ay ang IPART, no? Ang IDP profiling and response tracking system, no? Yung IPART, ito po yung tool na ginagamit natin para talagang ma-identify natin kagad, ma-profile natin yung mga beneficiaries natin, yung mga households na apektado ng kalamidad. Ito po ang talagang isa sa mga major technologies na ginagamit po ng MSSD. Hindi lamang ang DRMD but also sa pag-cross-match din ng iba nating mga beneficiaries sa iba ring mga programa. So, pwedeng yung for example, yung isang solo parent na beneficiary din natin sa isang programa, ma-identify din natin siya doon. So, napakahalaga po nitong IPART system. So, with regard doon naman sa mga other developments natin, when it comes to the technology po, ng mga digital transformation natin ay isa lamang po si IPART system. Napakarami pa pong mga technology na ginagamit si MSSD para talagang maibigay o nang agaran yung mga services. At moving forward, magkakaroon tayo ng topic about that. Okay? Inshallah. Sige. Okay. Sige po. Ayun, Jam. Sige, proceed tayo Let's sa question proceed number sa 12. question number 12, mga kabangsa Moro. Pakitay po ang number 12 sa ating comment section, mga kabangsa Moro. Alright. Okay, may nakikita na akong nagko-comment ng number 12 sa ating monitor. Alright. Ayun. Okay, for our question number 12, Naku, bonus! Very Guys, big. bonus! Bonus ang question number 12. Ready na ba kayo? paulit-ulit namin itong sinasabi sa under. Oo. Sa under. Bonus yan. Okay, sige. For our question number 12, anong division ng MSSD na papaloob ang lahat ng mga programa at serbisyong tinalakay natin ngayong gabi? Nako! Saan? Ano ba yun? Anong Pwede, division? okay, another bonus. Pwede yung mahaba, pwede rin yung Pwede acronym lang. acronym. No. Oo, pwedeng acronym lang. Pwede rin yung ibigay mo lahat. Ibigay, pero mahirap ibigay lang. Joke lang. Guys, mga kabangsa Moro, very bonus ito. Madaling masyado dahil kanina tinalakay natin at pinaulit-ulit pa po namin kung saan under yung mga programang ito ng Bangsa Moro, MSSD Barn, no? Ayun, may sagot na, may tamang sagot na. Alright, may tamang sagot na tayo mga kabangsa Moro. Okay, answer reveal na tayo. Bago ang answer reveal, Okay, ay sige. mag-shoutout muna tayo. Okay, shoutout daw po muna. Bago ang answer reveal, ay tayo ay mag-shoutout. So, shoutout sa ating mga kaibigan dyan sa MSU, Mindanao State University Main Campus, Marawi City, sa mga estudyanteng nag-aabang dyan at nakatutok. Ayun, go lang ng go. Malay nyo, ito na yung pangbayad din ng boarding house. Go! I support you guys, di ba? Ang dami kasi mga students na nagko-comment last time, mga estudyante rin ng ating mga social workers sa mga kasama na nagtuturo din doon. So, guys, sa mga estudyante dyan, ako parang nagre-review lang kayo, di ba?
Kasi Yes. moving forward din naman ay, di ba, mag-a-apply rin ka. At least meron na kayong heads up. Ano yung mga programs and services ng MSSD. So may natutunan na kayo, may chance pa kayong manalo. So shout out sa mga estudyanteng nanonood ngayon na dumidiskarte sa ating live online quiz. Ikaw naman dyan, baka And may gusto speaking kang of shout out. MSU Ma'am Jigs, no, ang MSU Tawi-Tawi ay currently doon naka-stay yung ating mga nasunugang kababayan ng mga taga-Bungaw sa Lamion. So, maraming salamat po sa MSU Tawi-Tawi sa pag-cater po sa venue po ng ating mga kababayang nasunugan. So, answer reveal na po tayo, mga kabangsamoro. Alright. Ang answer para sa question number 2, anong 12. division, question number 12, anong division ng MSSD napapaloob ang lahat? Ayun, nandun ba siya? Ang lahat ng mga programa at serbisyong kinalakay natin ngayong gabi ay ito ang Disaster Response and Management Division o DRMD. Ano? So, ang DRMD po, isa po ito sa napakalaking division po ng MSSD. Sila po yung talagang punong abala tuwing may mga sakuna. Sila yung nagsastrategize kung kailan ipapadala sa iba't ibang mga probinsya ng BARM, yung mga ayuda, no? Sila nagsastrategize dyan. Sila rin yung isa sa mga unang kinakabahan kapag may papasok na bagyo sa Pilipinas. And even ulan. Kahit ulan Yes. lang yan, ang laba, naman. Kaya saludo po kami sa inyo, sa ating mga kasama, no? Sa Disaster Response and Management Division. Saludo po kami sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagiging aktibo sa inyong trabaho. At hindi lamang po yung mga kasama natin sa DRMD, pati na rin yung mga disaster responders natin, na field workers. Mga field workers natin na nagpa-perform, no? Pagresponde, no? Sa ating mga communities, no? Kasi sa panahon kasi ng kalamidad, no, sa MSSD, lalong-lalo na nung bagyong Paeng, Yes. at saka anong bagyo pa nga yung sa Matanog, no? Yung last Oo, yung 2024. maraming nasirang bahay last Yes. night. No, even though hindi ka social worker, ay nagiging disaster responder ka rin. Kapag photographer ka, writer ka, kapag nasa field ka sa panahon ng Wala nang disaster, pinipili. ayun, nagiging disaster responder ka. So, bukod sa mga kasama natin sa Disaster Response and Management Division, ay salamat din, no, sa ating mga kasamahan, mga volunteers sa disaster response at sa ating mga workers din na nagmumultitask, no, sa pagiging disaster responders. And ito ay, of course, sa pangunguna po ng ating chief na si Rahma Abdullah. Siya po ang ating chief sa DRMD o Disaster Response and Management Division Yes. ng MSSD. So shout out sa iyo sa lahat ng mga successful distributions at mga planning po ninyo para makapag-response po sa mga kapatid natin Ayun. na Bangsamoro na nasa critical o nasa mahirap na sitwasyon. Yes, saludo po kami sa inyo, DRMD, and yun, shout out kay Ate Rax Abdullah, shout out kay siyempre, no, kay Ate Haya, no, Makanga, shout out din kay Ate Sandra Gani, kay Ate Drexy Gani, Yes. shout out din kina Lovely, no, kina Lovely, kina Inchi, kina DJ, kay Rasul, shout out din busy-busy yan sa NG. kay Engineer Angeles, no? Kay Kakamot. Kay Ate Mot, no? Si Ate Mot sa Lendab sa mga... Mel. Yes. Si Ma'am Miles, no? At saka si Ate Lady Cha, yun. Shout out sa inyo kayong buong disaster, Si no? DJ. Si DJ, yes. DJ. Dato Jan. Yes, Yes, si Dato Dato Jan. Jan. Yun. Sino pa hindi natin na-shout out sa DRMD? Si Mumbai Fati. Ayun, shout out din kay Bay Fati na laging nasa Makapagal, no? I mean, Magallanes. Yes. Magallanes. So, siya po yung punong abala naman doon sa mga medicine assistance, Daycare. sa hospital And- assistance. Si Ate Sheen, yan ang mga kilala ko. And the Yeah. rest of the team ng DCares, we're so proud Yeah, of you. mga medical And thank social you so workers. much sa inyong dedication to serve the Banks. Yes, ayun. So, shout out ko sa buong mga taga-DRMD tips. Sige, let's proceed now sa question number 13. And speaking of DCares, no, Ang ating question number 13 ay tungkol sa Vickers. Alright, pero before that, comment 13. comment 13. Ayun. About DCares ang pag-uusap. Ah. Ang last at question number 13 po natin. Comment 13 na guys. Ayun. Kasi ang question natin sa number 13 ay related siya sa Vickers. Yes. Nasa ilalim Oo. ng DCares. Related sa Vickers, tapos fill in the blanks. Okay, comment 13. O, di ba may paklo tayo before yung question. Okay. Okay, comment 13. Ayun.
Okay, paki-flash na ang question number 13. Okay, ito ay fill in the blanks, no? So ito yun, kanina, sa lecture ni Kuya, ni Director Shem, no? Yung Bangsamoro Critical Assistance for Indigent in Emergency Situations, no? Ensuring indigent individuals and families receive essential medical care and dignified support during the emergencies through hospital, medicine, laboratory, and or blank assistance. Blank, no? May blank siya. May blank siya. Okay. Ano yung blank? Nasaan yung blank dyan? Dyan sa may end or. Okay? Again, fill in the blanks po to. Ang na-mention dyan, hospital, medicine, laboratory, at ano yung blank assistance. It's fill in the blanks. Okay? Ayun. Ano yung hindi na-mention dyan? Diba? Ulitin natin yung question number 13. Okay? Okay, pakilagay yun. Alright, sige. Again, ensuring indigent individuals and families receive essential medical care and dignified support during emergencies through hospital, medicine, laboratory, and blank assistance. So, ito yung mga services na under sa B-Cares. No? Binigay. Mayroong hospital assistance, may medicine assistance, may laboratory assistance, may nakalimutan tayong assistance. May blank. Ano yon? Yung blank o yun yung sagot. Binibigay ito sa mga pamilya... Na namatayan. O, paklo na tayo. Very Binibigay basic, ito sa mga pamilya na namatayan. Okay. Mapamusliman po yan o Kristiyano, makakatanggap po kayo. Qualified Okay. po kayo. Basta indigent, baka huwag naman yung mayayaman. Okay. Alright, sige, again, ulitin natin, no? Ensuring indigent individuals and families receive essential medical care and dignified support during emergencies through hospital, medicine, laboratory, and or blank assistance. Clue, binibigay ito sa mga pamilya na namatayan. Oh, bonus. At dahil dyan, answer reveal. The correct answer is burial assistance. Okay. Ayun. Okay. Burial. Yan na yung hinahanap namin. Alright. Ayun. At congratulations po sa ating lucky quizzer sa question number 13. Okay. Okay, for our question number 14, pakicomment na po sa comment section ang number 14. Okay, comment number 13. No, comment number 14. Okay. Sige, habang nagko-comment pa sila sa ating feed no ng 14 ay i-shoutout din natin no ang ating mga magigiting na mga para-social workers, no? Sila Ate May, ayun, no? Na laging abala, no? Talagang iniikot-ikot nila ang kanilang mga barangay. Talagang, alam mo yung parang, kasi ang mga para-social workers kasi ay sila yung mga, kinukonsider natin na mga katuwang Hero. natin, di ba? Yeah. Pero binibigyan natin sila ng allowance, no? That's, magkano na ba siya this year? 4,000. Tumasa siya. 6,000 na siya. ngayon? Oo. So sila yung mga talaga nakakakilala sa ating mga people from the community. Kaya inaasahan natin sila, no? Kaya naman, yung it's more than kasi paalawan sa binibigay sa kanila. Ay sila ay, kumbaga, ito ay makukonsider na volunteerism ito ginagawa nila. O, kasi alam naman yun, honorarium. Katulad din ng mga child development workers natin, no? Pakonsuelo na lang yun ng MSSD. Pero Para yun sa kanyang mga transportation expenses, no? But it is considered volunteer work, no? Kaya salamat po sa ating mga para-social workers, sa mga child development workers natin, sa mga paralegals natin, no? Yes. And other volunteers na talagang, alam mo yung, sila talaga yung lakas natin, no? Sa komunidad. So maraming salamat po at shoutout po sa inyo. Alright. mag-ingat po kayo lagi lahat ng mga para-social workers, child development workers at mga paralegal po natin. Kayo po ang malaking tulong po ang inyong ginagawa sa Bangsamoro at sa amin po sa MSSD para maihatid ang mga programa at servisyo sa ating mga nangangailangan ng mamamayan. Alright. For our question number 14, mga kabangsamoro, pakitype na po ang number 14 sa ating comment section. Okay, comment number 14. Okay, Okay, nakikita ko namin nag-comment na ng 14. Alright. Okay, para sa ating question number 14, ibigay ang kumpletong topic ng programa natin ngayong gabi. Makikita po yan sa teaser.
Balikan nyo ang aming teaser dyan. ibigay ang kumpletong topic ng programa natin ngayong gabi. Mga blank at blank ng MSSD para sa blank sa panahon ng blank. Yun po, guys. At ito po ay kanina, itong program po natin kanina o itong title ng programa natin ay diniscuss po ng ating director na si Hasim M. Jamil kanina, no? Ano po yung diniscuss niya? Alright. Ayun, may tamang sagot na Ma'am Jids. Alright, for the question number 14, Okay. answer reveal. The correct answer is... Mga programa at serbisyo ng MSSD para sa Bangsamoro sa panahon ng kalamidad. Kasi nauuso po ang kalamidad ngayon, so ito po yung pinag-usapan natin. So, congratulations sa nanalo. Di ba yung sagot dyan sa question number 14, nandun lang din sa caption? Ayun. Di ba? Nandun lang din sa caption, di ba? Yung sagot sa question number 14 nasa caption, ganun siya ka-bonus, no? And for the question number 15, Okay. the last question, please comment 15. Ayun. Again, comment 15. Okay, marami-rami naman nag-comment ng 15. Ayan. Yes. Before we proceed, kailangan makakita ko ng tatlong 15 na nag-comment. Okay. Okay, meron na po, meron na Alright. po. Okay, sige, clue. Ito, ang question number 15 natin, nakikita lang din sa ating caption. Ayun. So, ayun. Oh, sige, tingin sa caption. Tingin sa caption. Ang question number 15 ay nakikita lang din sa caption ng live video na to. And sa Again, oo. Ang question na to ay nakikita lang din sa the answer dito sa question na to nasa teaser siya. At nandito lang din siya sa caption ng live. So, question number 15, ano ang full name ng acting lecturer? na na-discuss Oo. ating topic. Dapat kasama yung middle initial. Oh, middle initial ha. Yes. Ano ang full name? Bilis! Ayan, bonus na to. Ano ang full name ng ating lecturer? Okay. Ayun, nako, paunahan. Okay, may nakita na akong nanalo. Siyempre, no, paunahan ito. Palakasan din ng internet. Nako. Again, no, apologies po sa ating mga viewers, live viewers po, no? Dahil maaaring kami dito ay baka huli or late na nag-a-appear sa screen ninyo, no? Dahil it depends po sa internet connection ninyo at sa aming internet connection here. So kaya po sinasabi namin na kailangan ipaunahan po tayo dito sa ating online quiz and also, no, kailangan din ay make sure natin na malakas yung ating internet connection. So, if nakinig kayo kanina sa lecture ni Director Shem, ay siguradong alam niyo ang kanyang full name. Okay? So, ano ang full name niya ng ating lecturer? Meron namang Vids. Answer reveal. Okay, congratulations! Ang tamang sagot sa question number 15 ay Hasim M. Diamil. Ayun. Yan po ang full name ni Director Shem, ni Kaka Shem, no? Thank you so much kay Sir Director Hasim Diamil, aka Kaka Shem, dahil kayo po ay nagpa-unlock sa aming recording, no? At 2 episode po na siya ang ating lecturer. So sana hindi ka po mapagod, no? Dahil may mga susunod pa na mga lectures, may mga susunod ka pa mga topics na kailangan i-discuss. So thank you so much, Kaka Shem, and thanks in advance. Ayun. Okay. Alright, thank you so much ang mga kabangsamoro sa mga sumali at nakinig at natuto, no? So maraming salamat po sa inyo. Kung sino man po ang mga nanalo ay ipopost po namin mamaya, no? At salamat po sa inyong pakikinig. Sana po i-share nyo at ibahagi nyo sa mga kapitbahay, kaanak na sa tingin nyo po ay maaring mag-avail sa programa at serbisyo na pinag-usapan natin ngayong gabi, no? Alright, so before we end po, no, meron po tayong mga announcements po, no? At paano po ba natin na kumbaga maa-apply, no, yung mga natutunan natin today? Kailangan lang po always i-follow ang page ng Ministry of Social Services and Development, no? Lagi po kami nagpo-post sa mga programs and services na ang iba't ibang interventions po na sinasagawa namin sa different barangays, different municipalities across Bar, no?
always stay connected po sa amin. No? Meron din po kaming TikTok. No? Just search at MSSD Bangsamoro. Sa TikTok po yan. Sa Instagram, at MSSD Bangsamoro din. Sa YouTube, no? At MSSD Bangsamoro din. No? So, para naman po sa iba pang mga katanungan, no? At klarifikasyon sa mga programa at serbisyo ng MSSD at kung gusto po ninyong mag-avail ng mga programa po, ng mga services po, no? Bukas po lagi ang aming hotline number. Okay, it's 09-622 309967. Again po, no? 09-622-309967. Okay, may slider ba tayo niyan? Okay, again, 09-622-309967. O di kaya ay pumunta po sa MSD unit offices na malapit po sa inyo. So again po, no? Ang lahat po ng munisipyo sa BARM, meron po tayong nakatalagang Municipal Social Welfare Officers, MSWOs po, no? Sila po yung mga, kumbaga, sila yung extension namin, no? Dito sa regional office. Sila po yung nasa frontline. At sila po yung una po ninyong lalapitan para po makapag-apply po kayo ng mga programs at services po ng MSSD. Tulad po ng mga nabanggit namin kanina, tulad po ng ni-lecture kanina ni Director Shem, no? Bisitahin niyo po. We always say this to our constituents and to our clients, to every Bangsamoro po na nagtatanong po anong mga programa at servisyo para po kayo ay ma-assess talaga, ma-interview. Again, puntahan niyo po yung Municipal Social Welfare Officers po ng inyong bayan. Dahil din po, sila po ang mag-interview po sa inyo. Okay, sige po. At about naman po, no, sa ating mga winners po, no, ay magpo-post po kami ng mga winners po natin tonight po mismo. No? Magpo-post po kami ng mga pangalan ng mga na-screenshot nating lucky winners. Okay? So yun na nga, no? Paano po pa natin i-claim ang ating mga GCash prizes? Di ba, like what I've said a while ago po, mayroon po kami monitoring team na nag-screenshot at mag-PPM po sa inyo ang Facebook page ng MSSD at tatawagan din po kayo ng aming admin officer. So just be sure na online po yung cellphone ninyo at lagi po kayong naka-tune in dahil mag-PPM po sa inyo ang aming page. Anytime. Okay, anytime. Or tomorrow. Tonight or tomorrow. Again, abangan nyo lang po, no? Magpo-post po kami after this live. Right after this live, you will see po the list of the 15 lucky teasers tonight. Okay? Sige po. Alright, at mga kabangsamoro, abangan po ninyo ang aming radio program tuwing Sabado, ang Bangsamoro Muna MSSD at your service. Mapapakinggan mula alas 8 po yan hanggang alas 9 po ng umaga. Malapit na po yan. Ay, bukas po, Saturday, tomorrow, no? Mapapakinggan po kami live sa DXMS AM Radio Vida, DXOL Happy FM, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. At mapapanood din po tayo ng live sa mga Facebook pages ng MSSD Regional at Provincial Branches, DXMS Radio Vida, DXOL Happy FM at DXJC Voice FM. At mga kabangsamoro, huwag niyo po kaming kalilimutan na i-follow po ninyo ang aming official Facebook page na Ministry of Social Services and Development BARM, sa Instagram po at mssd.barm, sa Twitter, MSSD_BARM, sa TikTok, MSSD_BARM. No? Alright. Yes, before we proceed pala, no? Shout out sa ating Municipal Social Welfare Officer sa Dato Saudi Ampatuan na nanonood ngayon. Good evening, Ate Nina. No? Good evening, Ate Ara Abubakar. Good evening din. Shout out kay Ate Nancy Lu ng MSSD Maguindanao del Norte. Good evening din sa MDRRMO ng Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte who's watching right now. Si Ma'am Monesa Ma'am Monesa Ayaw Sali. So, Ate Mone, hello po. Good evening at keep safe po lagi. Alam ko parang nagmo-monitor yata sila ngayon, no? Dahil nga sa mayroong bagyong basyang. Yes. So, ano siya ngayon? Alerto. Nasa naka-alerto ang mga MDRRMO natin. Kaya keep safe po always, no? Sa ating mga partner MDRRMO. Sila rin yung isa sa mga strength din natin ng mga partners, lalo na sa community, no? So, keep safe po always. Ayun, shout out din sa ating active viewer, no? Shout out din sa ating active viewer na mula sa 4Ps Regional Program Management Office kay Kuya Judy Roquero.
na hindi tayo iniwan since day one. Always na Always nakatune in. supportive, si sir. Good evening, Kuya Judy Roquero. Ayun. At syempre, sino po mga nagpapa-shoutout dito? Naku, nagpapa-shoutout. Sige, Ja, baka may nagpapa-shoutout din sa dyan ng mga... Wala naman akong gustong i-shoutout na, Ma'am Jeans, pero gusto ko lang pasalamatan at magdoble ingat po tayo mga Kabangsamoro, lalo na't may bagyo. Good thing at suspended na rin yung mga klase, no, sa iba't ibang level around Bangsamoro region dahil safety po natin ang importante. At lagi pong kanina, di ba, tinalaki natin na always dapat tayo mga emergency go bags, nakalagay ang mga dokumento, lahat pera, food, instant food, mga Kabangsamoro, mag-ingat po tayo ngayon na may paparating. Ay, may bagyo na actually. Pumasok na, lagi natin maging alerto, stay updated po sa lahat. Mga Kabangsamoro, at maraming salamat sa walang sawang suporta po sa amin, sa lahat po ng workforce ng MSSD around Bangsamoro region. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang ating online quiz, no? Muli po, ako po si Jab Musa. Maraming salamat, Kabangsamoro. Alright, so ako naman po, again, thank you for tuning in again, no? Tonight, kasama kami sa laging pagtutok, sa pag-share. Again, sasabihin ko po, no, more than the cash prize po, 3G cash na pinamimigay. Ang pinakamahalaga po sa amin, ang layunin po talaga ng online quiz show na ito ay mas palawakin pa ang aming reach at mas mag-strategize pa kami kung paano ba namin mas ipaintindi sa inyo yung iba't ibang programa ng MSSD na pwede ninyong ma-avail, no? At ano pa ba yung mga advocacies ng MSSD na sinusuportahan nito, na sinusulong nito. So more than the cash prizes, we're after the learning that you can gain from this online quiz. So again po, no, maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa ating susunod na online quiz show. Tune in lagi po, abangan po ang aming announcement, no, sa ating winners. Congratulations po, again po. Good night and thank you so much po. Muli ako po si Juday Lokman. Okay, guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mabuhay ka, Kabangsamoro! Habarin ang takot sa iyong damdamin, may tulong na darating. Tumayong buong tapang, harapin ang buhay, yakapin ang tagumpay. Tutulong sa kapwa, dala ang pag-asa, malasakit aming dala. Para sa bukas na maliwanag, iisa ang adhika. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo, salubungin ang kinabukasan. MSSD ang bayani, manggagawang Pilipino para sa bansang mo. Pilipino MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro.